Another video, another online loan app po yung isi-share ko sa inyo. Well, basically, kapag nakita nyo na ako, alam nyo na ang isi-share ko talaga sa inyo primarily is online loan app. Lalo pa na bago po itong loan app po na ito na baka sakali kasing may encounter nyo, at least may idea na kayo, at least may reference po kayo. Which is itong si Mabilis Lend Online Cash Loan. Well, another instant loan app na nagbibigay po siya ng instant loan offer and agad-agad. Magkakaroon po tayo ng loan offer dito kahit pa tayo po ay unemployed student or no work. Kahit nga tayo ay employed individual, says, hindi naman po sila nanghihingi ng kahit anong income proof. Only the loan application po. Kailangan po natin fill upan at i-provide. And of course, no, kailangan po dito ng mobile phone number at ating government ID. So later, i-share ko naman po sa inyo kung ano yung kailangan po nila. Well, bago pa magsimula, disclaimer lang muna tayo, no, I'm not a loan expert and this video is not sponsored and basically based on my personal experience lang po na gusto kong i-share sa inyo para mabigyan ko kayo ng heads up before trying this loan app. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga itong mga videos, so consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is update na notified po kayo. Well, back to this new loan app na nagngangalang ang Mabilis Lend Cash Online Loan na madadownload po siya sa iOS or sa App Store. So, ilang araw na rin talaga na lagi siya nagpapansin dyan sa feed ko, sa Facebook feed ko. Well, available po siya sa public po, no? Of course, sisilipin ko po siya, susubukan ko po siya mismo. Kasi nga baka ma-encounter nyo siya, at least magkaroon na kayo ng idea. So, kilik ko yung install now at nag-direct po ako sa App Store. So, sabi niya dito, under na po siya kay Swan and Twine Lending Corporation. At agad-agad naman, alam niyo naman kapag nga bagong loan app, sinisilip ko po muna agad yan sa SEC website. Kung yan po ba legit na naka-register sa list of recorded online lending platform. And I found out po na hindi po siya naka-register doon. And titingnan natin ha kung magbababa si SEC ng list of unrecorded online lending platform na kasama siya doon. Well, follow nyo pala ako sa aking FB page. Doon ko po yun nare-repost or nare-share po yung mga information na extension po ng aking YouTube channel. Doon tayo nag-a-update kaya follow nyo ko. Well, back to this po, no, since kahit wala po siya sa SEC website, kasi nga ang dami namang din nasa list of recorded online lending platform na loan up, pero ligwak pa din, di ba? At napakatataas pa din ng interest rate. So, bigyan natin ng chance. So, I'll take the risk na rin po na mag-apply dito at silipin ko po siya kung ano pong meron dito. So, dinownload or install ko po yung app. So, sabi niya dito, nagpapautang daw siya from 2,000 up to 50,000 pesos. And guys, since may range siya from 2,000 up to 50,000, doesn't guaranteed kung magkano po talaga yung bibigay nila sa atin na loan offer. Pero, ma-o-offeran talaga. Well, anyways, i-click na natin tong apply now. And then right away, i-input po natin yung ating mobile phone number po na ipapang-register po natin dito. And after po niyan, magpapadala po sila sa atin ng OTP. I-enter lang din po natin yan. And then after po niyan, dito po sa pinaka-homepage po ni Mabilis Lend, ang offer niya na sa akin ngayon is up to 20,000 pesos. And does it guaranteed pa din ha? Ito talaga yung ibibigay niya sa akin. Subject for evaluation pa din po. So malalaman natin yan upon our application later on. So anyways, click ulit natin tong apply now and then mag-i-start na po tayo ng ating application process. Mabilis na mabilis lang to guys. Kailan na kasi natin malaman to. Hindi natin pwedeng i-skip tong portion na ito kasi may mga info dito na kailangan din natin i-provide para makapag-proceed tayo ng tuloy-tuloy. Well, anyways po, dito po I need to input my personal information. So, under ng personal information, no, meron silang mga questionnaire dito regarding my current loans daw, overdue, or kung magkano daw yung na-borrow ko. So, i-declare ko daw siya dito. And after that, I need to fill up the educational level, type of housing, marital status, monthly expenses. And then, after po niyan, dito sa baba is the contact information. Under na contact information is the email address ko lang po. Anyways, dito sa baba naman is the work information na po. And guys, for you to have an idea po, under po siya ng employment status, ito po yung mga tinatanggap nila. Sinasabi ko naman po sa inyo na kahit tayo ay unemployed, kahit nga tayo ay student, self-employed or employed individual, okay lang yung kahit anong piliin nyo kasi hindi naman sila nagre-required ng kahit anong income proof. Kasi ako nga, unemployed lang yung pinili ko. Para kung ma-approve yung unemployed, approve kayong lahat kasi unemployed na yun eh. Anyways guys, kahit naman unemployed yung ilalagay natin kasi dito we need to fill up pa rin the income details or the employment details pa din. So wala kang pinagkaiba. So click lang natin tong next. After nyan, well dito po we need to provide the contact references na or the character references na po ito, no? Well dito po is magdadirect siya sa ating phone book list. Hindi siya manually fill up. Kaya i-ready natin if ever. Tatlo po pala yung hinihingi nila dito. So fill upan lang po natin tong portion na ito. And then after po nito is the identification na or the ID information na po. So ito po yung mga IDs po na kinakailangan po nila. So pipili lang po tayo ng isa dyan. Isa lang yung kailangan natin piliin. And then after nya, pipicture po natin yung ating ID at i-upload po natin ito. So
may mga details ng ID natin na mag-auto-capture dito like our ID number, date of birth, gender, pero yung full name natin kailangan natin fill up. After po nito is the facial recognition po. So magsa-selfie lang po tayo dito basically. And then this is followed by the withdrawal information or the withdrawal account na po, no? So either e-wallet or bank account po yung ipoprovide natin dito. Well, dito po pala dinidisburse po if ever willing po tayo na mag-loan po sa kanilang loan offer. So ako po dahil loan up ito at preferred ko talaga is e-wallet at ito po yung mga e-wallet na pagpipilian. So ang pinili ko po is GCash. And then after po dito may 5-second countdown po siya at napakadali lang din yan at meron din siyang loan offer agad-agad sa atin. Instant loan offer po yung binibigay niya. And as you can see here po, 4,000 po yung kanyang in-offer sa akin. As first timer, no, malaki to. Malaki na to para sa akin. Pero tingnan muna natin yung kanyang summary of loans kung okay ba sa atin to. Kasi guys, meron siyang dalawang installment terms sa akin of 3 terms at saka 4 terms. So si 3 terms lang po yung pinili ko para mas maagang bayaran. Well, click lang natin tong details dyan para makuha natin yung talagang information na gusto nating malaman dito. So, ito pala. So, meron pala tayong babayaran sa first repayment po of 2,399 pesos. And then, ganun din sa second period. And then, sa third period, guys, ma-waive siya. Piso lang naman, no? Well, from the time that I'm trying this loan up po, no, is within 7 days to pay lang po yung first repayment niya. Sa second period, ang interval niya is every 7 days. So, lumalabas po, no, na itong dalawang period na ito is 14 days to pay siya. With 2 installment every 7 days. Well, kinumpute ko yung magiging total po na babayaran ko at lumalabas po sa 14 days to pay po na babayaran ko is meron po sila effective interest rate of 19.95% for 14 days to pay. Kaya every week or every 7 days, ang interest rate niya is nasa 9.97%. Well, to be honest, kung i-assess ko siya based sa experience ko ng mga loan ups na na-try ko na madami na rin yun, no, na mga bagong loan up na pa 7 days to pay, this is quite better yung interest rate niya. Pero hindi ko sinasabing maliit to. Mas quite better lang siya kasi sa mga na-try ko kasi almost 50% for 7 days. Yung mga interest rate ng mga majority ng mga loan up ng mga bago ngayon. Sa 14 days, 19.95% lang siya 14 days to pay yon. So, kahit pa mas quite better siya. Kaya lang for me, mataas pa rin siya guys. And then, ang pinaka-concern ko lang kasi dito, hindi natin sure kung buo siyang matatanggap. Kasi hindi po siya naka-declare po dito. And medyo fishy siya sa part na yon kasi dapat legit siya. Dapat transparent niya na sabihin kung buo ba talaga matatanggap. Hindi yung magkakagulatan na lang tayo na ganito na lang ma-receive natin. And one thing more is the interest rate. Mataas siya para sa akin. Though kahit sabihin mo ng 14 days to pay. Well, for me, hindi ko talaga siya marirecommend kasi nga sa interest rate pala and then sa installment term, ligwak na sa akin. Yun kasi mga criteria ko at yung mga fishy talaga na hindi sila transparent kung magkano yung ipapautang nila sa atin. Well, to be safe, if ever may nakakapag-try na po dito kay Mabilis Lend, you can comment down below po, no, para aware din po iba nating viewers, makakuha sila ng information. If ever magkaroon na siya sa iOS before downloading. And if I were you, kumalma muna kayo, huwag niyo muna siya itry agad-agad, no. So stay tuned lang kayo kasi mag-update naman ako dyan sa comment if ever additional information tayo regarding kay Mabilis Lend. Kasi sa akin kasi, ayoko na siyang itry. Kasi red flag po siya sa akin. Sa akin yun. Pero wala talaga din akong magagawa if ever gusto niyo pa rin siyang itry. At least nabigyan ko kayo ng heads up, nabigyan ko na kayo ng idea regarding this new loan app. And again, if ever may nakapag-try na sa inyo, you can comment down below. So yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click niyo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!